Magandang araw po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, January 8, 2025. Sa kasalukuyan na tayo sa pag-asa, Northeast Monsoon o hanging amihan ang patuloy pa rin nakakaapekto sa may Northern at Central Luzon. Dahil dito asahan yung maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan. Habang itong shear line o yung salubungan ng malamig na hangin at mainit na hangin galing sa may karagatang Pasipiko, ang nakakaapekto naman sa may eastern section ng Southern Luzon at eastern section ng Visayas. Dahil dito asahan yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan at isolated thunderstorms. At sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa, ay asahan naman yung epekto ng mga localized thunderstorms lalo na sa hapon o gabi. Dahil dito asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan o thunderstorms. Samantala, may umiiral na ngayong La Nina sa Tropical Pacific ayon yan sa pag-asa. Kaakibat nito ang matitinding mga pag-ulan na posibleng magdulot din ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Inaasahan din ang mga pamumuo ng mga sama ng panahon o bagyo na papasok o mabobuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahang mararamdaman ang epekto ng La Nina ngayong Enero hanggang Marso ng kasalukuyang taon. At ayon nga sa pag-asa, posible ang 2 hanggang 8 bagyo ang maaaring pumasok o mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility para sa unang 6 na buwan ng taon na ito. Kaya naman patuloy na magantabay sa mga update nating ilalabas at ng pag-asa. Magandang balita naman sa ngayon dahil wala pa tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob o malapit sa Philippine Area of Responsibility na maaaring makaapekto sa ating bansa hanggang sa susunod na 3 araw. Dahil nga sa epekto nitong shear line, asahan ngayong araw sa Bicol Region, Eastern Visayas at Quezon, ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan at isolated thunderstorms. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kuminsan ay malakas na pag-ulan. Habang sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Central Luzon, ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan na dulot ng Northeast Monsoon. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kuminsan ay malakas na pag-ulan. Habang sa Metro Manila, Ilocos Region at nalalabing bahagi pa ng Calabar Zone ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga mahihinang pag-ulan na dulot pa rin ng Northeast Monsoon. At sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan o thunderstorms. Dulot naman yan ng mga localized thunderstorms. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Madalas, nabobo ang mga thunderstorms na ito tuwing hapon o gabi na nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Kaya naman ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mga lugar na inuulan na noong mga nakaraang araw pa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa pag-asa ay may nakataas pa rin tayo na gale warning sa mga seaboards ng Calaguas Islands at northern coast ng Catanduanes. Payo ng pag-asa ay huwag munang pumalaot yung mga kababayan nating mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyan pandagat sa mga nasabing seaboards. Dahil inaasahan pa rin yung mahalon hanggang sa napakaalon na karagatan. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules. Keep safe everyone.